Palang umaga sa inyong lahat. Tayo po ay magsimula na sa ating pong Sunday Discipleship Training Class. At bago po yon ay manalangin muna po tayo. Let us pray. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa umaga po ito. Sa pagbibigay po ninyo sa amin ng isang araw upang ang inyong iglesia ay magtipon sa layuning sambahin ka sa espiritu at katotohanan at magpahinga sa inyong presensya. Kaya naman, nagpapasalamat kami sapagkat na-experience namin ang pagkilos ng inyong banal na espiritu at salita sa aming pong mga buhay upang dalahin mo kami sa bahay-sambahang ito upang ikaw ay aming sambahin. Maraming salamat sa inyo pong walang hanggang biyaya na pinagkakaloob at ibinibigay sa amin. Sa nakaraang mga araw ng linggo ay naranasan namin ang inyong pamamahala sa biyaya dahil si Jesus ang siyang dakilang pastol ng aming mga buhay. At ngayong umaga, naririto kami, nagpapakumbaba na humaharap sa inyo. At patuloy na ipinapahayag ang salitang siyasatin niyo po ang aming mga buhay, ang aming mga sarili. At sa sandali pong ito, kung ikaw ay nakakatanaw sa amin ng mga pagsuway sa inyong salita at paggawa ng kasalanan, narito kami at nagpapakumbaba at sinasabi namin sa inyo bilang ama namin kayo at anak nyo kami, na patawarin niyo po kami, Ama, sa lahat ng aming naikumi na kasalanan na laban sa inyo. Forgive us, Father, alang-alang kay Kristo. Ngayong umaga, ang aking dalangin, pagpalain niyo po ang mga salita niyo na aming pagsasalu-saluhan upang maipaliwanag at matanggap ng aming mga sarili upang nasa ganon ay makapamuhay kami sa ilalim ng inyong mga salita at banal na Espiritu ni Jesus na siya po nagdadala sa amin upang mamuhay sa inyong kalooban. At sa aming pag-aaral ay nais naming maunawaan kung bakit ninyo kami tinawag na anak at bakit si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos. Napakahalaga na maintindihan namin ang mga pangungusap mula sa banal na kasulatan na aming pong tatalakayin at ipapaliwanag ngayon. Ang Santong Espiritu po ang magbigay sa amin ng pangunawa sa lahat ng ito. This is our prayer. In Christ's name, Amen. Okay, patuloy na ating tinatalakay sa ating Sunday Discipleship Training Class ang The Heidelberg of Catechism o Katisismong Heidelberg. At ngayon ay dapat nating maintindihan na meron lamang nag-iisang ebanghelyo ng Diyos ang tinuturo ng Biblia. Ibig sabihin, ito yung Diyos na dapat na kinikilala, pinaglilingkuran, at pinag-uukulan ng buhay ng bawat isa sa atin. At ito ay pinormulate sa isang sistematikong konfesyon noong 300 siglo na pinangalan ng Apostol' Creed. At ang Apostol' Creed na ito ay nagpapahayag sa katotohanan na galing sa Biblia na may isang Diyos sa 3 persona. Kaya dito ay makikita natin at mababasa ang salitang sumasampalataya ako o sumasampalataya kami. Ibig sabihin, pinananampalatayanan ng isang Kristiyanong iglesia at ng isang totoong Kristiyano ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, etc. Tapos, pangalawa, sumasampalataya ako sa Panginoong Hesukristo. Tapos may mga nakasunod pa. Sumasampalataya ako sa banal na Espiritu.
itong tatlong persona na binanggit ng Apostle Creed ay pinapakita na ito ay isang Diyos. Subalit nagpahayag sa tatlong persona. At itong Diyos lamang na ito ang siyang may kakayanan na magligtas sa atin. At dapat na kinikilala natin sa ating mga buhay, sa ating iglesia. At mahalaga na maunawaan natin na ang Diyos Anak, ang Diyos Ama, o ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, ang Diyos Espiritu Santo ay isang Diyos. Pero nagpahayag sa tatlong persona. Nakita natin na ang Diyos Ama ang siyang lumikha ng langit at lupa at siyang namamahala sa lahat ng bagay sa mundong ito. Kung bakit maayos ang mundo, kung bakit hindi nagbabanggaan at bumabaksak ang mga nasa kalawakan natin, bakit yung mga planets ay hindi nagbabanggaan, bakit ang mga Milky Ways, bakit yung mga stars, bakit yung lahat na nakikita natin ay hindi nagkakaroon ng kaguluhan sapagkat may Diyos na namamahala. Kahit dito sa lupa, ang Diyos pa rin po natin, ang absolutely namamahala. At wala hong nangyayari sa mundong ito na hindi nagdaan sa panukala ng Diyos Ama. Ibig sabihin, sa probidensya at pamamahala ng Diyos, malinaw na ang Diyos Ama ang siyang namamahala at may dalang ng lahat ng bagay. At siya din ang humirang sa atin bago palalangin ang sanlibutan sa usaping kaligtasan. Ang Diyos Anak ay nilikha ang lahat ng bagay sa mundong ito sa pamamagitan ng anak, sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. At sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sa usaping ng kaligtasan, tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat ang lahat ng hinirang ng Ama ay ibinigay ng Ama kay Kristo upang tubusin niya at bayaran niya sa pamamagitan ng kamatayan sa cross. Ang banal na Espiritu ay malinaw na pag-aaralan natin sa mga susunod na siya ang patuloy na nagkukumpikta sa ating mga kasalanan. Kahit Christian na tayo, sa mga unbelievers, siya ang nagkukumpikta, siya ang nagre-regenerate, nag-born again. At ang banal na Espiritu ang selyo ng ating kaligtasan. At siya, sa pamamagitan niya, kumikilos siya ng mayroong kaayusan sa pamamagitan ng harmony niya sa God the Father and God the Son. Of course, nakapokus tayo sa Diyos Anak. Pinag-aralan na natin sa Lord's Day 11 na kapag pinag-usapan ng Diyos Anak, pinag-uusapan dito na ang anak ng Diyos ay tinawag na Jesus na tagapagligtas. Malinaw na si Jesus ay ating tagapagligtas. Sa Lord's Day 12, tinalakay natin na siya ay tinawag na Kristo, na ang ibig sabihin, si Kristo ang siyang namamahala, siya ay mayroong office o gawain ng dakilang propeta, dakilang saserdote, at hari ng kanyang iglesia. Last Sunday, pinag-aralan natin kung bakit tayo tinawag na Kristiyano, at yan ay malinaw na ating pong napag-usapan. Ngayon, nasa Lord's Day 13 tayo at may dalawang katanungan. Ang question 33 ay nagsasabing, bakit si Kristo ay tinawag na tanging bugtong na anak ng Diyos? Yabang tayo rin ay mga anak ng Diyos. Sa question 34, ang tanong ay ganito, sa anong dahilan at tinawag natin siyang Panginoon? At ngayon, ito ay ating pag-aaralan. Ang tanong nga ba, bakit si Kristo ay tinawag na tanging bugtong na anak ng Diyos? Why Jesus called as begotten Son of God? Ang sagot ay ito, sapagkat si Kristo lamang ang walang hanggan at natural na anak ng Diyos. Si Jesucristo po ay Son of God. Kapag sinabi nating Son of God, hindi siya nangangahulugan sa usapin ng tinatawag na posisyon. Hindi ito nangangahulugan na dahil anak siya ng Diyos, mas mababa siya sa Father. Hindi yun. Yan ay teaching ni Soriano na Diyos si Kristo pero pangalawang Diyos siya.
So, hindi po ganon. Ang pinapakita rito, why Jesus called as Son of God, para i-identify yung kanyang pagiging second person, ikalawang persona sa isang Diyos. At kung ano ang kanyang gawain sa usapin ng kanyang pagiging kasama sa isang Diyos. At naaral na nga natin yan na alam natin na He is our Savior. Nakita natin, He is our Messiah, He is Christ. At tinignan natin ngayon na yung pagiging anak ng Diyos niya. Sapagkat si Kristo lamang ang walang hanggang at natural na anak ng Diyos. Well, ang ibig sabihin po dito, si Jesus Christ ay Diyos, subalit to identify in His person, pinangalanan siyang buktong na anak ng Diyos, o the Son of God, o begotten Son. Okay, now, open your Bible in John chapter 1, verse 1. Ang sabi po ng Juan 1.1 ay ganito. Malinaw po ang sinasabi ng Juan 1.1. Ang sabi ay ganito, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Kung ating titingnan mabuti, itong John chapter 1, verse 1 and 2, malinaw po na si Jesus Christ sa kanyang pagiging Son of God ay nagpapakita na siya ay kasama na sa walang hanggan. Nakita nyo? So, ibig sabihin, si Jesus ay hindi siya kinreate. Si Jesus ay hindi siya nagpapakita na He is the second rank mula sa pagiging Diyos niya sa Ama. Hindi. They are equal. The Father, the Son, and the Holy Spirit ay pantay-pantay sa pagiging iisang Diyos. Ngayon, tingnan nyo. Ang sabi ng John 1.1, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. In the beginning, sa pasimula pa, yung word na salita dyan, alam natin na ang salita dito ay word. Di ba? At sa Tagalog, malaking S ang nakalagay. Ibig sabihin, this is referring to the proper name ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ron, sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Hindi po ito yung word na sinambit ng Diyos, hindi o. Tumutukoy po ito sa person ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi, kasama na ng Diyos ang salita. So, ibig sabihin, ang salita na person, kasama na ng Diyos. Ngayon may makikita tayo, yung karugtong at ang salita ay Diyos. So, magkasama siya. Ibig sabihin, yung salitang at, magkasama po ito, magkakonekta po ito. Hindi siya magkahiwalay. So, nung sinabi na kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos, nangangahulugang ito na ang salita ay Diyos. Ngayon, ang salitang ito ay Diyos at ang sabi, sa pamamagitan ng salitang ito, nilikha ang lahat ng bagay. Kung titingnan nyo ho, malinaw na si Jesus Christ, hindi siya basta nilikha, kundi sa katotohanan, He is the Creator, kasama ng Ama sa paglikha. At sabi dito, malinaw na dapat nating maintindihan na ang salitang ito ay malinaw na mayroong definitive na tinutukoy sa chapter 1, verse 12. Ang sabi sa John 1:14. Ang sabi ng John 1:14 ay ganito, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. The Word became man. Napansin nyo? So, sino ito? Of course, alam natin, walang iba kundi si Jesus Christ, ang anak ng Diyos. Para mas bigyan pa ng diin sa Hebrew 1:2, malinaw ang sabi ng Hebrew 1:2,
Pakisundan ako sa Hebrew 1 to ho. May sinasabi ho rito sa Hebreo chapter 1 verse 2. Ang Hebreo chapter 1 verse 2 ay nagpapakita kung sino si Jesus Christ. Kung sino ang Panginoon. Ang sabi rito sa 1:2, ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. So, gusto muna nating tingnan dito, yung ama ay nagsalita daw sa pamamagitan ng kanyang anak. Pero tingnan nyo, ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ay malinaw na ang tinutukoy rito na kanyang anak dito ay walang iba kundi ang bugtong na anak ng Diyos o ang Son of God, at ito ay si Kristo. Ani karugtong. At ang sabi rito ay ito, sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmamayari ng lahat ng bagay. So parang design siya ng John 1:1-2. Nakita niyo? Na sa pamamagitan ng anak, nilikha ang lahat ng bagay sa sansinukob. Pero ang maganda doon sa verse 3, ang sabi ng verse 3 ay ganito, ang anak, ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. So, very clear na pinapakita kapag sinabing He is the Son of God, ang ibig sabihin nito, He is God. He is member and included to the Godhead. Kasama siya sa pagiging iisang Diyos. Kaya yung word na Son of God, ito ay nagpapakita upang i-identify ang magiging ministeryo at gawain ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito, kung titingnan natin, hindi siya ginawa o panganay lang na anak, katulad ng paniniwala ng Jehovah's Witness. Hindi siya Panginoon lang at tagapagligtas na paniniwala ng INC. Iisa God. Hindi siya pangalawang Diyos katulad ng paniniwala ng ang dating God. No. Hindi siya basta Diyos na kailangan ng tagapagligtas katulad ng aral ng Roman Catholic na kasama ang Mary upang maging mediator. No. Hindi rin siya katulad ng Mormons na siya ay pangalawang Diyos. Jesus Christ is God, equal to the God the Father. But He is the second person. Malino po yan. Kaya yan ang ibig sabihin po. Ngayon, tingnan nyo. Ang sabi rito sa question 33, kung si Kristo ay anak ng Diyos, bakit tayo ay tinawag rin na anak ng Diyos? Magkaiba po yun. Ang title na Son of God, kay Kristo ito, and that is referring to His Godship sa pagiging Diyos niya. Tayo, tinawag din tayo na anak ng Diyos. Pero bakit? We are adopted by His Son. Inampun po niya tayo. Kaya ang sabi ng Heidelberg Catechism ay ganito, ngunit tayo ay kinupkop na mga anak ng Diyos batay sa kanyang biyaya at para sa kanyang kapurihan. Tayo ho ay sinners. Makasalanan tayo. Dapat nyo maintindihan, originally, in Genesis chapter 1, verse 26 to 27, si Adan at si Eva created in the image of God. Tama nyo? That's why man created in the image of God. Ibig sabihin, kinreate tayo sa wangis ng Diyos. Pero ang tanong natin, alam natin nahulog sa kasalanan si Adam. Nahulog po sa kasalanan si Adam in Genesis chapter 3. At alam natin, after po na mahulog sa kasalanan si Adam, it is only by the grace of God kung bakit sila naligtas. Sa katunayan, si Adam in Genesis chapter 3 ay gumawa ng paraan upang takpan nila ang kanilang kasalanan sa pamamagitan ng pagtatakip nila ng dahon ng igos. And that is the typology of good works para matakpan nila yung kasalanan nila. At ano yung naging epekto pa? Natakot sila sa Diyos? Ano pa? Pinagtaguan nila yung Diyos.
in nature, ang isang taong nahulog sa kasalanan ay wala siyang kakayanan na iharap ang kanyang sarili with boldness sa harapan ng Panginoong Diyos. Why? Dahil alam niyang makasalanan siya. In reality, pagtataguan niya talaga ang Diyos. In reality, ang mangyayari sa kanya ay matatakot siya sa Diyos because God is holy God. Amen? Gagawa siya ng way, ng paraan niya para takpan niya ang kasalanan. But I tell you the truth, lahat ng ito ay nireject ng ating Panginoon. It is only by the grace of God. Bakit po si Adam at si Eve ay naligtas? Ano ginawa ng Panginoong Diyos? In Genesis chapter 3 verse 22, ang sabi ron, binigyan sila ni Yahweh ng damit na galing sa balat ng hayop. At alam natin na ang balat ng hayop na ito ay galing ito sa tupa na pinatay mismo ng ating Panginoong Jesucristo upang kunin ang balat at ito ay idamit sa kahubaran ni Adam at ni Eve na hindi lang basta temporal, katulad ng dahon ng igos na ilang araw lang ay malalanta. Itong nilagay na ito ay simbolo ng garment of Christ's righteousness. Yung simbolo ng damit na inilagay ng Diyos kay Adam at kay Eva ay damit ng katwiran ng ating Panginoong Jesucristo. And that is typology na kailangang mamatay muna si Kristo sa krus upang takpan niya sa pamamagitan ng kanyang tinatawag na active obedience. Ano may active obedience? Ibig sabihin, nang pumunta si Kristo sa cross, yung lahat ng hinihingi ng kautusan na 613, kumpleto niya yung dinala. Sapagkat di natin kayang sundin yon. Kaya nasa ilalim tayo ng isang sumpa. At dahil doon, binayaran ni Jesus yung hindi natin kayang sundin sa kautusan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ang ating sala ay inako ni Jesus sa krus. At yung tinatawag na passive obedience sa pamamagitan ng kanyang ginawang iyon. Ang kanyang ginawang iyon sa lahat ng binigay ng Ama sa kanya na pinagkalooban ng Banal na Espiritu ng isang bagong buhay at pananampalataya na sumampalataya tayo kay Kristo, lahat na yon ay inilagay ni Kristo sa atin. Kaya pag tinitingnan tayo ng Ama, tayo ay matuwid dahil sa kumpletong ginawa ni Jesus sa cross. It is only by the grace of God. That's why Genesis chapter 3 verse 22 is typology of the death of Jesus Christ and His righteousness na kailangang idamit sa atin upang tingnan tayo ng Ama na matuwid. Malinaw na pinapakita po ng Romans chapter 8 verse 15 to 17 na tayo ay ginawang anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Romans chapter 8 verses 15 to 17. Ganito po ang sabi ng verse 15. Malinaw. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak. At ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Sabi ng verse 16, ang espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Na kung titingnan natin, it is proved by Apostle Paul in this passage na we are the children of God. Ano ang katunayan? Dahil daw po sa banal na espiritu na nasa atin. If you notice in verse 16, ang sabi dyan, malinaw, ang lahat ng pinapatnubayan ng espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Bakit binanggit dito na ang lahat ng pinapatnubayan ng espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos? Gusto ko po na ipaunawa sa inyo. Kapag ang isang tao ay hindi pa naboborn again, kapag ang isang tao ay hindi pa naliligtas, kapag ang isang tao ay hindi pa nasisave, ang katotohanan, wala siyang banal na espiritu sa kanyang buhay. Bakit po? Ang Espiritu Santo ay tanda at selyo ng ating kaligtasan. Ang sabi ng Ephesians chapter 1, verse 12 to 13, na ang Espiritu Santo ay selyo at tanda ng ating kaligtasan. Ang sabi ng
1 Corinthians chapter 6, verses 16, 18 hanggang 21, ang sabi ron, na ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. At ang Diyos ay nananahan sa atin. That's why, ang lahat ng totoo na na-born again ay may Espiritu Santo na nananahan sa kanila. At yun yung patunay na tayo ay anak ng Diyos. Kaya nga ho, maling-mali na ating akalain na ang lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi ho. Hindi ho lahat ng tao ay anak ng Diyos sa spiritual na aspeto. Bakit po? Una-una ho sa lahat, ang anak ng Diyos ay ang na-born again. Ang ipinanganak sa laman ay sa laman. Ang ipinanganak sa espiritu ay sa espiritu. Nawa niyo? In other words, paano nyo ngayon sasabihin anak ka ng Diyos? Unang-una sa lahat, yung Espiritu Santo nasa atin. At paano natin naranasan yon? Dahil tayo ay niligtas ni Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang complete works sa cross ng Kalbaryo. Amen? Yun ang totoo doon. Kaya kung ikaw ay na-born again, kung ikaw ay pinagkalooban ng regalo ng pananampalataya ng Banal na Espiritu ngayon kay Jesus Christ at siya ay tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay at ikaw ay pinawalang sala ng Ama dahil kay Kristo nang nagsisi ka sa iyong kasalanan, tinitingnan ka ng Diyos ngayon na matuwid, pinawalang sala ka niya. At dahil pinawalang sala ka ng Diyos at anak ka ng Panginoon, ang Espiritu Santo ay nananahan sa iyo. Amen po ba? Kaya ngayon, masasabi mo ngayon na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya yung kaibigan mo na hindi pa naboborn again, yung kaibigan mo o mahal mo sa buhay na wala pang pananampalataya, wag po nating sabihin na anak ka naman ng Diyos eh. Hindi po natin pwedeng sabihin yon. Kung ang asawa mo, ang anak mo, ang kamag-anak mo, ang kapamilya mo, ay hindi pa naboborn again, hindi pa naliligtas, hindi ho sila anak ng Diyos. Dahil ang linaw ng Romans chapter 8, na ang sabi rito ng ating Apostol Pablo, sa verse 7, ang sabi nito, ngunit hindi na kayo namumuhay sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kaya yung isang tao na walang Espiritu Santo sa kanyang buhay, hindi siya anak ng Diyos, hindi siya kay Kristo. Tingnan nyo ha, para maintindihan nyo, baka akala nyo, nag-iimbento ako sa verse 9. Ang sabi rito, tingnan nyo ha, sa verse 9. Ngunit, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ano yung Espiritu doon? Malaking I. Ito yung Espiritu Santo. Namumuhay tayo ayon sa gawa at kilos ng Espiritu Santo sa buhay natin. Ngayon, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, malinaw po yun. Kung ang Espiritu Santo ay nananahan sa iyo, merong makikita sa buhay natin. Ano yung sabi rito? Ang linaw, ang sabi, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Eh paano mo sasabihin yung asawa mo, anak ng Diyos? Hindi naman born again, hindi naman nanampalataya, tama mo ba? Paano mo sasabihin anak mo na hindi pa nabuborn again? Paano mo sasabihin yung kaibigan mo, yung kasama mo sa trabaho na nasa anak sila ng Diyos kung hindi naman sila na born again? Malinaw ba sa inyo ba? Amen. Ang tatawagin ng anak ng Diyos ay ang na born again, ang may Espiritu Santo na ibinigay ng Diyos sa kanya na nananahan sa kanya. Sapagkat kung ang Espiritu Santo ay nananahan sa buhay natin, ang Diyos ay nananahan sa atin. Kapag ang Espiritu Santo ay nasanahan sa atin, si Kristo ay nananahan sa atin dahil isang Diyos sila sa tatlong persona. Ngayon, ano ang sabi rito? Ang linaw po, ang sabi rito, kapag ganun na yung nangyari, sa verse 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Yun ang may Espiritu ng Diyos, ang anak ng Diyos. Eh ngayon, pag sinabi niyo sa akin, Pastor, anak ako ng Diyos, malinaw dapat sa inyo na naligtas kayo dahil kay Kristo. Amen?
Sa Kanya lang. Ala nang iba. At dahil niligtas kayo ni Kristo, ang Espiritu Santo ngayon ay nasa inyong katawan at ang katawan ninyo ay templo ng Diyos. Amen? At dahil ang katawan ninyo ay templo ng Diyos, masasabi mo ngayon sa verse 14, itong binanggit na salita ng Diyos, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Nawa na, meron pong antithesis si Paul. Kaya huwag mo sabihin na yung isang pamilya mo anak ng Diyos, na alam mo namang hindi born again. Hindi naligtas dahil sa pananampalataya kay Kristo. Hindi siya solus Christus. Hindi siya sola fide. Hindi dahil nanampalataya siya kay Kristo. Ang dami niyang inaasahan sa kaligtasan niya, pero religyoso siya. Maaaring sabihin niyang ligtas siya, pero hindi naman niya kinikilala si Kristo na Diyos sa kanyang buhay. Nakanya po to? So don't minimize the gospel. Nasasabihin natin lahat ng tao anak ng Diyos. Yung asawa mo, anak mo, kapatid mo, kaibigan mo, pag namatay, alam mong wala namang relasyon sa Diyos, sasabihin mo, nasa langit ka na, anak ka ng Diyos. That is wrong. Ang Biblia ay hindi ho siya tinatawag na gray area na tayo yung magde-decide kung saan siya pupunta. Hindi ho. Ligtas ba siya o hindi? Hindi tayo yung nagde-decide. Ang nagde-decide po kung saan pupunta ang tao, ang nagde-decide po kung bakit siya ligtas, ang nagde-decide kung bakit siya anak ng Diyos, hindi po pastor, hindi ho kayo. Banal na kaso, lahatan. Amen po ba? So, pag binanggit mo yan, alam natin masasaktan sila. Yung kaibigan mo nga pagka nausap mo yan, baka Diyos din yan pero hindi naman totoong na born again Sabi niyan, anak ako ng Diyos Pag nirepute mo yan, kinurek mo yan, baka magtampo pa sa'yo yan Pero much better to tell the truth because the truth shall set him or her free. Nakuha niyo? Yun yung magpapalaya sa kanila. Kaya malinaw sa atin, mga kapatid, na tinuturo ng banal na kasulatan na dapat klaro sa atin ito na tayo dapat ay totoong anak ng Diyos. Amen po ba? So dapat malinaw sa inyo yan. Huwag niyo sinasabi na anak ka ng Diyos, ligtas ka, anak ka ng Diyos. Hindi dapat malinaw sa inyo na born again muna. Ng banal na Espiritu, dapat malinaw sa inyo tinubos ni Kristo. Dapat malinaw sa inyo na yung selyo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay nananahan sa Kanya. At dapat nakikita natin ang bunga ng Espiritu Santo sa buhay ng isang taong anak ng Diyos. Amen? So yan yung gusto ipakita sa atin ngayon. Kaya ang sabi pa rito ay ito, malinaw. Sa Efeso 1, chapter 5, verse 6, para mas bigyan natin ng diin, Efeso chapter 1, verse 5 and 6. Ano sabi dito? Tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Naging anak tayo ng Diyos dahil kay Hesus Kristo. Pero hindi lahat ng tao nanampalataya kay Kristo. Tama po ba? Ang linaw lang naman talaga sa Bible Si Judas ba? Ligtas. Nakasama pa nga yun ni Jesus. Tama po ba? Nakuha niyo po ito? Yung pang pinakain ni Jesus Christ sa kanyang himala ng ilang pirasong tinapay at isda at 5,000 ang sumunod sa kanya, napakadami nung napakain niya. Totoo bang ligtas yung mga yun? Bakit po? Sa Gawa chapter 1, 120 lang po ang nasa taas nung dumating yung pista ng Pentecostal. Kasi yun ay ligtas. Tama po ba? For almost 33 and a half years of Jesus' ministry, for almost 3 and a half years ng kanyang full-time, sa kanyang pagiging Misaya at paglilingkod, nung siya ay nasa katawan tao, bakit? 120 lang ang nando sa upper room noong araw ng Pentecostes. Because yun ang iligtas. Bakit nung nangaral si Paul, si Peter? Sa Acts chapter 2, ang sabi, may nadagdag na 3,000 lalaki. Kasi yun lang yung naligtas. Tama po ba? Bakit sinabi sa chapter 4, may nadagdag na 5,000 sumampalataya kay Kristo? Malinaw ho na accurate ang teaching. Hindi ho lahat ng tao ay ligtas. Ang maliligtas lamang ay malinaw na malinaw ang sumampalataya sa kamatayan at pagkabuhay ni Kristo Jesus
na yun lamang ang magliligtas sa Kanya. Wala nang idadagdag pa. Amen? Hindi ho, naligtas ako dahil kay Kristo plus Mary. That is wrong. Hindi ho, naligtas ako kay Kristo dahil sa mabuting gawa ko. Mali po yun. Hindi ho yun ang tamang doktrina. Naligtas ako dahil kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalatayang kaloob ng banal na Espiritu sa akin at sa pamamagitan ng kaloob ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan upang si Jesus ay maging tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. That is enough. Amen? Kaya ang sabi po ng 1 verse 5 ng Epeso, tayo ay Kanyang itinalaga. Yung salitang itinalaga dyan, predestined. Ang sabi ngayon ng 1:4 ng Epeso 1:4, ang sabi rito, at sa ating nga pakikipag-isang ito, kanino? Kay Kristo Jesus. Kailan pa ito ginawa? Hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan. Ang linaw po eh. Tama? So lahat na makikipag-isa kay Kristo, lahat ng magiging anak ng Diyos, itinilaga ng Diyos na manampalataya kay Kristo. Amen. Kailan pa ito? Buhat pa sa walang hanggan. Kaya kung may pananampalataya ka kay Kristo ngayon, pinlano ng Diyos yun. Hinirang ka na niya bago pa nilikha ang sanlibutan. Kaya ka ngayon, anak ng Diyos. Amen? Anak ka ng Diyos. At ang sabi ho ng verse 6 ay ganito, purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. O tingnan nyo, ang tawag din ni Paul sa aral niya, si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Tama? Pero it doesn't mean na si Jesus Christ ay pangalawang Diyos. Hindi. Si Jesus Christ ay kapantay ng Ama at ng Holy Spirit sa pagiging iisang Diyos. Pero magkakaiba sila sa persona nila, sa uri ng kanilang gawain at ministeryo, sa paglalang at maging sa execution, sa pinlano nila ng kaligtasan. So mga kapatid, ibig sabihin, si Jesus ay anak ng Diyos. At kung si Jesus ay anak ng Diyos, tayo na sumampalataya kay Jesus ay tinawag din mga anak ng Diyos. Kapatid, hindi ka anak ng Diablo. Meron ba nakalagay sa Biblia na si Jesus Christ nagsabi na anak kayo ng Diablo? Meron. Basahin niyo John 8:44. Diablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa at sinusunod. Tama? Hindi ka na. Nang niligtas ka ni Kristo, anak ka ng Diyos. Amen. At kung anak ka ng Diyos, sino dapat ang makita sa pamumuhay natin? Walang iba, kundi si Kristo at ang Diyos. Kahapon, nag-seminar kami sa San Antonio para sa mga AMNE members sa 4 na distrito sa buong Nueva Ecija. At isa sa tinalakay ko ron, na ang holiness ay kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At nabanggit ko doon, yung nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay katulad ng pagkapamuhay ni Jesucristo. At ang sabi doon sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 2, kalooban ng Diyos na mamuhay kayo ng may kabanalan. It is the will of God na mamuhay tayo sa kabanalan. Why? That is our identity. Amen? That is our identity. Na kapag tinitingnan tayo dapat ng mga members ng family natin. Amen? Kapag tinitingnan tayo dapat ng mga classmates ninyo. Kapag tinitingnan kayo dapat ng mga kapitbahay ninyo. Kapag tinitingnan dapat kayo ng mga kasama nyo sa trabaho. Ang nakikita nila sa inyo, dapat si Kristo. Amen? Dahil anak kayo ng Diyos. Amen po ba? At kung anak kayo ng Diyos, hindi kayo mamumuhay sa kadiliman.
At ang pamumuhay natin ay lantad na lantad sa liwanag. At dapat pa nga, tayo ay asin at ilaw ng sanlibutan. Amen? Sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya mga kapatid, please, check our hearts now. Anak ba tayo ng Diyos? It is a time to prove mula sa banal na kasulatan, anak ako ng Diyos. Kasi pinili ako ng Ama, tinubos ako ni Kristo, ang Espiritu Santo ay nasa akin, at namumuhay ako sa pananampalataya kay Jesus, na ang batayan ay ang salita ng Diyos, under the guidance and the power of the Holy Spirit. At kung may pamumuhay man tayo ngayon, o ikaw, na hindi mo mapagtagumpayan, mapagtatagumpayan mo yan, dahil sa Romans chapter 8 ay nagsabing, kaya ng banal na Espiritu na mapagtagumpayan mo yan. Kailangan mo lang aminin na hindi ito kaya ng iyong laman. Amen? Alam ni Lord ang uri ng buhay natin, mga kapatid. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. At kung anak ka ng Diyos, may authority ba sa iyo ang Diyos? Meron. Sinong magulang ang walang authority sa anak? Lahat ng magulang may authority sa anak. Dahil yung mga anak, pinagkatiwala sa magulang. At kung anak ka ng Diyos, huwag mo sabihin na huwag kang pakialaman ng Diyos. Dapat mo nga sabihin, Ama, Panginoong Yesus, pakialaman mo ang buhay ko. Sapagkat alam ko na ang buhay ko ay hindi nakaayon sa iyong kalooban. Amen? Nais natin yung maintindihan sa ating mga buhay ngayon. Hanggat di natin to naiintindihan, yung kahalagahan ng salitang anak tayo ng Diyos, wala akong magiging reformation sa pagbabago sa buhay natin. You are the child of God. And if you are a child of God, you should live with holiness and obedience under the authority of Jesus Christ and His Spirit and His Word sa buhay po natin. Let us pray. Panginoon po naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Muli, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sapagkat sa umagang ito, napakayaman, napakalaman ng inyong salita para siyang isang pulupokyutan sa panlasa ng inyong mga anak na ginagabayan ng banal na Espiritu ni Jesus. At sasabihin, Lord, sige pa, turuan niyo ako. Sige pa, Lord, turuan niyo, ituwid niyo ako. Alisin niyo ang mga bagay na hindi ayon sa inyong kagustuhan at kalooban sa aking buhay. Sige, Lord, ang salita niyo ay hayaang maging katulad ng martilyo na binabasag ang katigasan ng puso't kasalanan namin. Lord, sasabihin natin sa Panginoon, Lord, sige po, ang salita niyo ay maging isang kalakasan sa aking buhay katulad ng tinapay. Sige, Lord, ang salita niyo ay ituro niyo sa akin upang ang gatas na espiritual ay aking matanggap. Sige, Lord, turuan niyo po ako. At ang salita niyo ay tumapyas sa aking mga laman sapagkat ang salita niyo ay katulad ng espada na magkabilang talim na tumatagos hanggang sa kaibuturan ng aming mga puso. Lord, alam namin, because of the Holy Spirit that dwells in our hearts, in our bodies, kami po ay inyong mga anak. Wala pong anak nyo na hindi pinapanahanan ng banal na Espiritu. Kapag kami ay totoong anak ninyo, ang Espiritu Santo ay nasa amin. At ang Espiritu Santo ito ang ninanais naming sundin sa aming mga buhay. Ang Espiritu Santo ito ang ninanais naming mag-rule sa buhay namin. Sapagkat kapag ang Espiritu Santo ay naghahari sa aming mga buhay, si Jesus ay Panginoon ng buhay namin. Kapag ang banal na Espiritu ay nagsasalita sa amin, si Jesus ay nagsasalita sa amin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Panginoon, talos nyo, alam nyo ang uri ng aming pamumuhay. Minsan, alam ng mga tao talaga na kami ay mga anak ninyo. Pero minsan, Lord, napapahiya ang inyong pagiging ama sa buhay namin dahil sa pamumuhay namin ng hindi wasto. Ngayon, alam nyo, ang dapat nyo pong baguhin sa buhay namin.
Alam niyo kung ano ang dapat baguhin sa laman ng puso namin. Sapagkat ang sabi ni Jesus Christ, lahat ng lumalabas sa aming bibig nagagaling sa laman ng puso namin. Pero alam din at sinabi ni Jesus Christ, mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Panginoon, help us to see your goodness, your power, your gospel in our lives, O God. At dalangin ko po, Lord, na ngayong umaga, sa pamamagitan ng salita niyo pong ito, anumang kasalanan at kahinaan na meron ng bawat isa dahil sa bunga ng laman, sa impluwensya ng takbo ng sanlibutan, at sa pakanan ng Diablo at ng kanyang mga kampon. Help us, Lord, to overcome all these sins and barriers na possible po na nagiging dahilan kung bakit hindi namin nasusunod ang kilos ng Santong Espiritu at salita niyo sa buhay namin. Latad kami sa inyong harapan. At Panginoon, tulungan niyo na magtagumpay ang sino mang nakakapamuhay ng hindi wasto sa inyong harapan. Minsan, maraming pagkakataon, kala namin, nakakalibre kami sa paggawa namin ng mali. Pero Lord, alam namin lantad kami sa inyong harapan. Kailangan namin talikuran, pagsisihan ang lahat ng ito at mamuhay ng may panibagong kagalakan at pagsunod sa authority ng inyong salita, ng Santong Espiritu at ni Jesus sa buhay po namin. Continue to bless your words in our hearts, in our minds, upang na sa ganon, makapamuhay kami ng tunay na masasabi namin, we are all the children of God. Thank you, Father. This is our prayer. In Christ's name, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, off. Sige pa, we have a break, 5 minutes, and after that, ay, ano na po tayo? Sige po, isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Salamat at tayo ay nakaawit na sa Panginoon at nakapanalangin. Pero muli, nagpapasalamat tayo sa Lord sapagkat yung gawain dito sa compound ninyo po ay nagpapatuloy. At ngayon ay pinag-hostan tayo ng pamilya ni Brother Reggie at ni Sister Leonie. Thank you sa mga na-prepare na pinakain niyo sa amin at nabusog kami pagpalain kayo ng Lord. Of course, nagpapasalamat din ako sa inyong lahat kaninang umaga sa unexpected na surprise niyo po sa akin na pinagdiwang ng mas maaga ang aking karawan. Salamat sa mga pagbati ninyo, salamat sa mga dinala niyong pagkain at ipinrepair, sa inyong lahat, nagpapasalamat po ako sa inyo. Salamat sa asawa ko na alam ko na siya yung may pakana. Sa likod ng lahat ng ito. At salamat sa lahat ng nakiisa. Sa mga kinausap niya, alam ko na napagbigyan niya siya at masaya ako doon sa naging resulta ng ating first time ko kasi yun, ganon. Hindi malilimutan. History daw. History yan eh. For all, just imagine, 50 years tapos na experience ko yun, di ba? Goodness of God. Goodness of God. Ibig sabihin yun, gagaling sa puso ko yun. Sige, magpapatuloy na tayo sa pag-aaral natin. Nag-break tayo sa pag-aaral natin, sa series natin, yung pinaka-title ay Naligtas sa Biyaya ng Diyos. Yung Doctrine of Sovereign Grace, Ito yung pag-aaral natin sa 5 punto ng pananampalatayang reform. Na kung saan ay maaaring mababasa natin ito sa tinatawag na the Synod of Dort o yung 5 points of Synod of Dort. At ito ay inilala rin at tinattribute ito kay John Calvin. Kaya ang tawag ng iba rito ay Calvinism na kinontra naman ng Arminians o Arminianism noong panahon po ng 1600 to 1700. So ngayon, konting review lang po, yung 5 points po na ito ay meron pong 3 bahagi. Yung una, yung problema ng tao. Ano po yon? Yung total depravity. Yung pagiging tunay na makasalanan. Na ang tao ay patay spiritually, makasalanan at karapat-dapat na maparusahan sa impyerno. Yan yung sitwasyon ng tao, yan ang kalagayan ng tao. Totally depraved o tunay siyang makasalanan.
Pero ang maganda, merong isang Diyos na gumawa o nagplano ng kaligtasan natin at nag-execute, nagsagawa ng salvation natin. At ito ay walang iba, kundi yung kasunod ng letter T, yung U-L-I. Ano ba ito? Ito yung pinag-aaralan natin yung acronym na TULIP na kung saan ay ito ang pambansang flower ng Netherlands noong panahong iyon. So ngayon, yung isa, unconditional election. Diba? Yung ano natin, ultimong karapatang pagpili ng Diyos. At ito ay trabaho ng Diyos Ama. Ngayon, yung letter L, pinag-aralan na natin yon, yung limited atonement. Ay, merci sister. Limited atonement o limitadong pagtutubos. So, pinag-aralan natin yon, yung limited atonement o limitadong pagtutubos. Sino gumawa nun? Ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya mapapansin natin, sa John chapter 6 yata yun, at saka John chapter 16 or 17. 7? Lahat ng binigay na Yes. sa anak. Ano, John ano yun? Yes, 17. John 17. Yung lahat ng ibinigay ng Ama sa anak ay muli niyang bubuhayin. So, ibig sabihin, yung lahat ng pinili ng Diyos Ama, ibinigay niya yon kay Kristo. Noon pa. Kaya alam ni Kristo na kailangan niya magkatawan tao para siya ang maging redeemer natin. Siya yung maging substitute o kahalili sa kasalanan natin para hindi tayo mapunta sa impyerno. Pero ano yung letter I? Ang letter I ay irresistible grace. Ang ibig sabihin, hindi natin matatanggihan ang biyaya ng Diyos. Sa pag-aaral natin, diniretsa ko ito, imposibleng matanggihan ang pagkilos ng banal na Espiritu. Kasi yung irresistible grace na ito, this is the work of the Holy Spirit sa buhay ng isang taong makasalanan, na pinili ng Ama, na tinubos naman ni Kristo, at titiyakin po ng Holy Spirit na yung taong iyon na hinirang ng Ama, tinubos ni Kristo, ay mare-regenerate at maboborn again. Ibig sabihin, yung letter U, yung letter L, yung letter I, ay nagpapakita ito ng ebanghelyo ng Diyos. Ngayon, tapos na tayo doon. Nandun na tayo sa letter V, yung pangatlo. Perseverance of the saint. Ano ba ibig sabihin ng perseverance of the saint? Ano ibig sabihin daw? Nagpapatuloy sa pananampalataya. Kaya nasa letter P na po tayo at natatapos na natin yung pag-aaral natin, yung salitang tulip. Nandun na tayo ngayon sa letter P. Sa Tagalog ay pagpapatuloy sa kaligtasan. Sister Leon, alam ko meron kayo neto, nabigyan ko kayo neto. Hindi ko lang alam kung nababasa niyo. Nababasa niyo ba? Hindi. Nabigyan ko kayo. Sila meron. Yung Ito, inaral mo lang, Pastor. Okay, sige po. Ngayon, ito yung gusto kong ipaunawa sa inyo ngayon, yung pagpapatuloy ng mga iniligtas. Meron ako mga concern na dapat na i-address ngayon sa pag-aaral natin, na by questioning, dapat masagot natin ito through this lesson. Ngayon, tingnan nyo ang pagpapatuloy ng mga naligtas ay kinakailangan at ito ay bunga ng kaligtasan. So malinaw na yung totoong naligtas, magpapatuloy siya sa pananampalataya niya dahil prutas ito ng kaligtasan. Subalit bakit maraming nagsasabing sila ay tunay na ligtas, subalit huminto sa pinahayag nilang pananampalataya at bumalik sa dati nilang pamumuhay? Common po ito. Marami tayong nakasama na sabi nila ligtas sila pero ngayon hindi na natin sila kasama. Wala na sila sa church, tama? Bumalik na sila sa dati nilang paniniwala o dili kaya ay nandun na sila ngayon sa gusto nilang uri ng pamumuhay na hiwalay sa pagiging kabahagi nila sa katawan o sa church ng Panginoon. Kaya ang question natin dito, ligtas ba sila? Yun ang tanong, di ba? Ngayon, ito pa ang dapat nating alamin. Sa ganitong kalagayan, sila ba ay ligtas pa o tunay na naligtas? Yun yung question Kapag ba yung isang tao na nagpahayag na siya ay totoong mananampalataya, ligtas, at the same time, dumating yung time na nawala na siya sa pananampalataya niya, ala na siya sa pagiging kabahagi sa katawan ni Kristo,
yung naging uri ng buhay niya, dun balik na uli siya sa dati niyang buhay at sa dati niyang pananampalataya. Ang tanong natin, ligtas ba talaga yon? Hindi po. Sister, ano? Hindi. Hindi. Okay, ngayon, thank you po. Ito ngayon ang dapat nating intindihin. Ang tanong na ito ay pagkaraniwan, subalit mapakahalagang sagutin. Subalit ang tanong ko ay, tunay kaya na ang mga taong tumalikod ay tunay na naligtas? Sabi ni Sister Leonie kanina, hindi yan totoong ligtas. Tama? Kasi bakit tumalikod? Ngayon, tutuloy ko. Kung tunay at tamang ibanghelyo ang nagligtas sa kanila dahil hinirang sila ng Diyos, tinubos ni Kristo at sinelyuhan ng banal na Espiritu, ang taong iyon ay magpapatuloy sa kaligtasang kaloob ng Diyos sa kanya. Basic kung totoong ligtas siya, malinaw dapat na